Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 3. Quarter 2, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa elemento ng kwentong pambata, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga high-frequency words o mga salitang madalas gamitin. Pangalawa, nagagamit ang mga high-frequency words ukol sa sarili at bansa. Pangatlo, nauunawaan ang binasa o napakinggang kwentong pambata sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Pang-apat, natutukoy ang mga elemento ng kwento. Panglima, nakasusulat ng talata gamit ang mga high-frequency words na tinalakay sa klase at pang-anim, nababasa ng may tatas ang mga pangungusap. Magandang araw mga bata! Nitong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang mga pananda sa tekstong may hudyat ng pagkasunod-sunod. Bago iyan, dahil ngayon ay panahon ng bagyo, ano-ano ang mga bagay-bagay na dapat nating ihanda bago ang kalamidad? Gamitin ang mga pananda bilang hudyat ng pagkakasunod-sunod. Una, alamin ang balita ukol sa lagay ng panahon. Sumunod, alamin ang plano ng komunidad hinggil sa paglikas. Pagkatapos, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga mahahalagang bagay ng pamilya. Panghuli, maging alerto at sumunod sa kinauukulan. Magaling mga bata, tandaan na ang pagsunod sa tamang hakbang ay makaiiwas sa kapahamakan. Laro tayo. Tayo ay maglaro ng dugtungan. Ito ay tungkol sa inyong iniidolo. Halimbawa, bata. Kung ako ang mag-iidolo, ang pipiliin ko. Mga kaklase, sino? Bata, ang idolo ko ay si Dr. Jose Rizal. Mga kaklase, bakit? Bata, dahil siya ay matalino. Sa ating laro kanina, ano ang ibig sabihin ng salitang idolo? Ang idolo ay taong hinahangaan at ginagaya dahil sa mabuting katangian o nagawa. Sino-sino ang mga nabanggit na iniidolo ng inyong mga kaklase? Bayani, artista, leader, o atleta? Bakit sila hinahangaan o iniidolo? Hinahangaan o iniidolo sila dahil sa kanilang kabutihan, katalinuhan, tapang o mabubuting nagawa na nagbibigay inspirasyon sa iba.
Paghawan ng balakid. Sa araw na ito, tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ito ay pinamagatang Ang Idolo ni Beatriz. Para lalong maintindihan ang kwento, ating alamin ang kahulugan ng mga salita na hango sa kwento. Basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nasalungguhitan. Una, may tungkulin ang bawat opisyal ng klase. Tungkulin. Pananagutan, karapatan, trabaho. Pangalawa, ang isang pinuno ay kailangang maglingkod ng tapat. Pinuno. Ibig sabihin, leader, senado, at pangulo. Pangatlo, isang anunsyo ang sinabi ng guro bago matapos ang klase. Anunsyo. Ibig sabihin, patalastas, pahayag, at paalala. Pang-apat, sundin ang mga hudyat kung kailangan magsimulang sumagot. Hudyat. Ibig sabihin, babala, tanda, kumpas. Panglima, si Beatriz ang piniling leader ng klase. Piniling. Ibig sabihin, inihalal, paborito, inilihim. Basahin natin ang kwento tungkol sa Ang Idolo ni Beatriz. Pinagmasdan ni Beatriz ang maingay niyang kaklase. Hindi sila mapakali sa upuan. Esther, may ideya ka ba kung anong sasabihin ni Binibining Kabiles? Hindi na napigilan ni Beatriz magtanong sa katabi. Noong nakaraang linggo, sinabi ng kanilang guro na may mahalaga itong anunsyo. Sasagot na sana si Esther nang biglang tumahimik ang lahat. Nakatingin kay Binibining Kabiles ang buong klase. Mga bata, magkakaroon tayo ng botohan ng class officers. May mga tungkulin ang bawat class officer. Nakalagay ang detalye dito sa poster na ididikit ko sa pisara. Napangiti si Beatriz sa narinig. Ipinanganak si Apolinario Mabini noong Hulyo 22, 1864. Pangalawa siya sa 8 magkakapatid. Ang tatay niyang si Inocencio Mabini ay isang magsasaka. Ang nanay niyang si Dionisia Maranan ay nagtitinda sa pamilihan ng Tanawan. Diyan nakatira ang lolo at lola mo. Talaga po, Mama? Nanlaki ang mata ni Beatriz sa gulat. Noong huli silang bumisita sa kanyang lolo at lola, nakalalakad pa ang mama niya. Nang mabundol ito ng sasakyan, hindi na siya makalakad at nanatili na lang sa kama. Noong bata, nakakuha si Apolinario ng scholarship sa Kolehiyo de San Juan de Latran. Itinuloy niya ang pag-aaral ng abogasya sa University of Santo Tomas. Para makabayad ng kanyang tuition, alam niyo bang nagturo din si Apolinario sa mga bata? Mapanghikayat na tanong ni Binibining Kabiles. Wow! Tumaas ang balahibo ni Beatriz sa narinig. Mayroon siyang dagdag na ikukwento sa kanyang mama. Sa gabi palaging nag-uusap si Beatriz at ang kanyang mama. Nagtaas ng kamay si Beatriz pero biglang tumunog ang kampana. Hudyat na uwian nila. Pero alam mo bang pagpapari ang talagang gusto ng mama ni Apolinario para sa kanya? Sabi ng iba, gusto ni Apolinario na maglingkod sa kapwa Pilipino kaya abogasya ang pinili niya.
Natigilan ang nanay ni Beatrice sa pagkukwento. Bigla itong inubo. Grabe pala mama, di mapigilan ni Beatrice ang paghanga. Pero paano kaya siya naging utak ng himagsikan? Utak? Ibig sabihin ang dami niyang naiisip? Naging class officer din kaya siya nung bata? Napangiti si Beatrice sa iniisip. Naging miyembro si Apolinario ng La Liga Filipina. Nagsulong ang La Liga Filipina ng mga batas at patakaran para sa ikabubuti ng bayan. Habang nagpapaliwanag si Binibining Cabiles, biglang tumunog ang kampana. Bago maghiwalay, nagbilin ang guro. Kayo kaya, anong patakaran ang isusulong ninyo sa ating klase? Huwag kalimutan, malapit na ang botohan. Natawa ang buong klase sa hirit ni Binibining Cabiles, pero si Beatrice huminga ng malalim. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang maging class officer. Gusto niyang maging bahagi ng grupong naglilingkod sa klase. Noong 1895, nagkasakit si Apolinario at pagkatapos ng 1 taon, tuluyan siyang nalumpo. Hindi niya mailakad ang 2 binti. Tuwing aalis, kailangan siyang buhatin. Isinara ni Beatrice ang libro. Bakit mo itinigil? Ituloy mo lang, iha, sabi ng kanyang mama. Napabuntong hininga si Beatrice. Naisip niya si Apolinario. Hindi ito tumigil sa paglilingkod sa bayan kahit na nagkasakit. Napatingin din siya sa nanay na nakahiga sa kama. Kahit hindi na makalakad, nananatiling masayahin at puno ng pag-asa. Noong itinatag ang pamahalaang revolusyonaryo, ipinatawag ni Emilio Aguinaldo si Apolinario. Si Emilio ang presidente noon at si Apolinario ang ginawa niyang tagapayo. Isa sa mga naisulat ni Apolinario ang unang konstitusyon ng bansa. Naglalaman ito ng mga karapatan at obligasyon ng bawat Pilipino. Ito ang paliwanag ni Binibining Cabiles sa buong klase. Biglang tumunog ang kampana. Tingnan natin kung anong patakaran ang maiisip ng magiging class officers. Napalunok si Beatrice. Hindi niya sigurado kung itutuloy niya ang pagtakbo. Hala, paano kung hindi siya manalo? Matalo ka man, hayaan mo na anak. Tingnan mo nga si Apolinario, kahit nagkasakit, ginawa pa rin niya ang gusto. Yakap ang kinakabahang si Beatrice ng kanyang mama. Inilibot ni Beatrice ang mata sa mga dibuhong nakasabit sa kwarto. Pintor ang kanyang mama. Kahit di makalakad, ang dami pa rin itong nagagawa. Nandoon sa isang sulok ang larawan ni Apolinario Mabini. Matalas na nakatitig sa kanya. Tumaas ang balahibo ni Beatrice. Bigla siyang napangiti. Kinabukasan, malaki ang ngiti ni Beatrice nang humarap sa mga kaklase. Sa halip na kabahan, inisip niya ang homework na gagawin. Tungkol ito sa reaction paper niya kay Apolinario Mabini. Alin kaya ang pagtutuunan niya ng pansin? Iyong katapangan ba o katalinuhan mula sa pagkabata? Maya-maya pa, sa wakas, dumating na ang pinakahihintay ng buong klase. Abot tenga ang ngiti ni Binibining Cabiles bago mag-anunsyo. Okay mga bata, nabilang ko na ang inyong boto. Heto na ang class officers para sa taong ito. Mga tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sagot, si Beatrice ang pangunahing tauhan sa kwento. Pangalawa,
Saan nangyari ang kwento? Sagot, sa paaralan at bahay ni Beatriz nangyari ang kwento. Pangatlo, sino ang iniidolo ni Beatriz? Bakit niya ito iniidolo? Sagot, iniidolo ni Beatriz si Apolinario Mabini dahil kahit siya ay may sakit at di makalakad, naglingkod pa rin siya sa bayan. Pang-apat, ilarawan si Apolinario Mabini. Sagot, si Apolinario Mabini ay matalino, masipag at makabayan. Kahit siya ay lumpo, patuloy siyang tumulong sa Pilipinas. Panglima, sa iyong palagay, bakit namangha si Beatriz kay Mabini? Sagot, namangha si Beatriz kay Mabini dahil kahit may kapansanan ito, hindi siya sumuko at patuloy siyang naglingkod sa bansa. Pang-anim, bilang isang bata, paano mo isasabuhay ang magagandang katangian ni Mabini? Sagot, gagawin ko ang tama, mag-aaral ng mabuti, tutulong sa iba at hindi susuko kahit mahirap. Hatiin ang klase sa dalawa na pangkat at ibigay ang sumusunod na larawan. Unang pangkat, pagsusunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari. Tingnan mabuti ang larawan. Sagutan natin, ano ang unang nangyari? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Ikalawang pangkat, elemento ng kwento. Tukuyin ang mga elemento ng kwento. Tauhan, Beatriz, Mama, Binibining Cabiles, Apolinario Mabini. Tagpuan, paaralan at bahay. Pangyayari, na-inspire si Beatriz kay Apolinario Mabini. Simula, may botohan sa klase. Gitna, nalaman ni Beatriz ang buhay ni Mabini. Wakas, tumakbo si Beatriz bilang class officer. Ang isang kwento ay binubuo ng iba't ibang elemento na nagtutulungan upang makalikha ng isang makahulugang karanasan para sa mambabasa. A. Tauhan, ang mga gumagalaw sa kwento na maaaring sila ay tao, hayop o kahit na mga bagay na mayroong katangian at kilos. B. Tagpuan, ito ay ang lugar, panahon at kapaligiran kung saan nagaganap ang kwento. C. Banghay o pangyayari, ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari sa kwento. Gawin natin. Ayusin ang mga pangyayari sa ibang kwentong pambata gamit ang mga elemento ng kwento sa paraang patalata. Ang nawawalang pusa. A. Nagsaya si Bunso dahil nakita niya si Mimi. B.
Hinanap ni Bunso si Mimi sa buong bahay. C. Tinawag ni Bunso si Mimi, ngunit hindi niya ito mahanap. D. Nakita ni Bunso si Mimi na natutulog sa ilalim ng punong kahoy. E. Nag-alala si Bunso dahil nawala ang kanyang pusang si Mimi. Narito naman ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang nawawalang pusa. Nag-alala si Bunso dahil nawawala ang kanyang pusang si Mimi. Tinawag ni Bunso si Mimi ngunit hindi niya ito mahanap. Hinanap ni Bunso si Mimi sa buong bahay. Nakita ni Bunso si Mimi na natutulog sa ilalim ng punong kahoy. Nagsaya si Bunso dahil nakita niya si Mimi. Ano-ano ang mga elemento ng kwento? Subukin natin. Tukuyin ang elemento ng kwentong inilalarawan sa bawat pangungusap. Maaaring ito ay tauhan, tagpuan o pangyayari. Una, si Juan tamad. Sagot, tauhan. Pangalawa, iniligtas ni Bernardo Carpio ang mga tao mula sa isang higante. Sagot, pangyayari. Pangatlo, nagtulungan ang unggoy at pagong sa pagkuha ng saging. Sagot, pangyayari. Pang-apat, sa isang malayong nayon, nakatira ang mag-inang Aling Rosa at Tina. Sagot, tagpuan. Panglima, isang munting prinsesa ang nawala ng magulang at nagkaroon ng mahirap na buhay. Sagot, tauhan. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.